Mag-alas 10 na mga kalala nung makarating kami dito sa trabaho ni Misis. At syempre, pagkababa ng motor ay maya-maya lang ay pupunta naman ako dito sa aking tambayan. Sige. Mamaya na lang. Punta naman tayo ngayon kung saan tayo nag-aantay ng booking ng Lalamove. Dito kasi madalas akong nag-aantay. Pagkatapos kong ihatid si Mrs., dumidiretso na ako dito para mag-antay ng booking kay Lalamove. Dito ako nakakuha ng papuntang Tanay at kung ano pang lugar na pupuntahan ko. Alam niyo mga kalala, kahit anong lumabas ngayon na booking basta malaki, igagrab ko talaga para kumita lang ba sa Lalamove kasi alam niyo napakahirap kumita ngayon ng Lalamove dahil sa sobrang baba ng fare. Ayun, sa wakas mga kalala, nakakuha na rin tayo ng booking. Ito ay papunta ng Novaliches. Kanyang fare ay 124. So, okay na rin to. Pagkatapos natin kunin to, ay magdadagdag pa tayo ng isang booking para may kasabay, para hindi naman tayo masyadong lugi sa ating biyahe. At dahil sa sobrang baba ng fare, kailangan natin mag-double booking. Puntahan muna natin yung ating first booking. Kunin muna natin yung kanyang ipapadala bago tayo mag-double book. Payment ma'am, doon na po. Payment, doon na. Hindi, ang tinatanong ko ma'am kung saan ang payment. Okay po. Ito. Doon sa drop off na. So, doon na lang natin sigilin yung bayad ng customer. $126 na? Dali. 120 po. Thank you po. Ayan mga kalala, ang kanyang binayaran in 120 po. So, ang binigay niya 125. So, punta naman tayo ngayon sa pangatlong drop-off natin. Hindi ko pala sinabi kanina, nag-triple booking tayo ngayong araw para mabilis yung pasok ng pera. So, punta na tayo ngayon sa ating pangatlong drop-off. Ito ay papunta ng Bulacan. Ayun mga kalala, nakarating na tayo dito sa Bulacan. So, ito yung pangatlong booking natin. So, last na deliver natin ngayon to at mag-antay tayo ng panibagong booking. Alam mo, boss. 134 lang po. 134. Meron po. Thank po. Salamat po. $134 ang kanyang bill. Nagbigay siya ng $150. Swerte man kalala. Kadi-deliver ko pa lang yung aking dala kanina. May pumasok na naman na booking papuntang San Mateo. So, ganda natin kunin to at baka mag-cancel. Sayang naman. So, medyo maganda ang pasok ng booking natin ngayon. Hanip mga kalala. Akala ko konti lang. Yung kasi ang sabi niya nung kausap ko sa telepono, yung pala, ang bibigat. Kasi puro frozen foods. So, 4 na plastic to. Ang sabi niya kanina, 2 kilo lang. Pero nung makita ko, nung ikarga ko na, 4 na plastic. Punong-puno yung aking bag. Meron pa dito tinatali ko dito sa aking likod. So, talagang mabigat talaga. Kakausapin ko lang mamaya mga kalala at magpapadagdag tayo ng kahit 100 lang para hindi naman tayo talo. Ito yung pang-apat na booking na natin. Medyo okay na yung kita natin. Pagkahatid natin to, pwede na tayo magpahinga at least. May sabi natin naka 800 na tayo sa apat na booking. Medyo malaki kasi yung per dalawang last na diniliver natin. So, hatid natin sa Antipolo ngayon to. Ay, sa San Mateo, sorry. Sa wakas mga kalala, nakating na tayo dito sa may San Mateo. Ito na yung last na biyahe natin. Pagkatapos nito ay magpapahinga na tayo. Susunduin ko na yung aking asawa pagkatapos nito. Ito nga, medyo nagulat nga si sir kasi nga, ang bigat daw. Totoo nga naman talaga, ang bigat. Kasi nga, buti yung iba, frozen foods naman yung iba. So, sobrang bigat. Kaya nga sabi ko kanina, sabi niya, may magaan. Yung pala, ang bigat-bigat. Biruin mo nga naman yan. Bote, frozen foods, 4 na plastic. Talagang mabigat talaga yan. Kaya nga yung mga customer magugulang. Ang sabi, magaan. Pagdating mo dun sa pick up, sobrang bigat pala. So, no choice ka na pagka ganun kasi. Kaya, yan madalas ang ginagawa ng customer. Pero ako, nakausap ko muna yan kasi mahirap nga naman. Kukuha ka ng ganyang kabigat, nakamotor ka lang.